O, DHC. Harapan ko, ito yung mga app. Jiri, Matcha, Milk. Correct me if I'm wrong na lang. I'm not perfect. Yung recommended, itong mga KitKat, hindi ako Pino, patok to sa TikTok. So, mas maganda daw, kita nyo ba? Ayan. Sabi, maganda, hindi color section. Mag-isang gagawa ng apo. Tapos siya in liquid form. Maliit lang siya na gold amulet. Senka, ayan. Kaya tinry ko na to sa paa ko. Ang sabi niya, no, order first. Wait. Check natin kung maganda na ako. Maganda na ba ako? Second time ko na tong mag-film kasi yung kahapon ayoko. Tignan mo, pinak ko na lahat ng mga pasabay. Anyway, uulitin ko yon for the sake of the vlog. Anyway, guys, let's start na. First thing I got, syempre, hindi mawawala ang pinaka-favorite ko. Ayan. DHC Collagen. Pumalo lang to ng 400 pesos. Kasi doon parang nasa 1,180 yen to. Ganon. Kasi kung dito ko to bibilhin, aabot to ng mga 500, 600. Konti lang naman yung difference, pero at least, diba, nakabawas ako. Eto, guys, Chujiri Matcha Milk. Mukhang masarap. Tingnan yung picture, mukhang masarap na, diba? Tapos bumili ako to try lang. Etong Hojicha. Parang Hojicha is, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong na lang, I'm not perfect. Parang ito, ano ba? Ayan na, 2 MB na sis. Roasted green tea. I-google nyo na lang. May Google naman, di ba? May mga cellphone kayo, di ba? Gamitin nyo. Either way, ang day today is February 16. Nakauwi kami ng February 14 ng gabi. Next, ito. Ramen. Yung Ichiran ramen. Guys, masarap siya. Kaso, yung recommended, ipapakita ko sa inyo yung may sinicircle kasi doon na preference mo nung ramen mo eh. Meron doon yung recommended na lang, may nakacircle na agad doon. Medium, medium, medium. Huwag niyo susundin yun, guys. Kasi yung medium niya, ewan ko sa inyo, pero ang prefer ko kasi sa ramen, yung medyo rich. Tapos yung noodles niya medyo al dente, parang ganon. Parang ang pinili ko yung, basta puro medium, medium, wag yun, guys. Huwag niyo susundin lahat yun. Masarap naman siya, pero kung babalik ako doon, hindi ko na uulitin yung recommended nilang preference ng keme-keme. Anyway, eto, bumili ako ng noodles. Mura lang to doon. Parang 1,996 yen to. So, kung i-convert natin into peso, 778.44. Kasi dito, bumili na ako ng ganito sa mga resellers dito. Parang pumalo siya ng 1,518, di ba ang mahal niya? Anyway, next is mga KitKat. Eto. Itong mga KitKat, hindi ako mahilig mag-try ng mga iba-ibang variant ng KitKat. Kasi may natikman ako parang yung ice cream, hindi siya masarap. Ito kinuha ko, dark chocolate. Mahilig ako sa mga dark na ganito. Itong strawberry, kananay ko. Itong matcha with chocolate, feeling ko masarap to. Ito, mga Chubaki. Ito, first time ko tong gagamitin. Itong red na to. Kasi ang gamit ko ito. Itong gold. Nakaka-volume siya ng hair, guys. Kung flat yung hair nyo. Try nyo to. Tapos, bumili din ako ng mga hair mask nila. Ito, Chubaki hair mask. Hindi ko po ito na-try. First time ko ita-try yan. Itong Pino, patok to sa TikTok. Hindi ko alam kung maganda siya. Ita-try ko. Anyway, pag in-edit ko, na-try ko na. So, ilalagay ko na lang dyan kung maganda ba siya or hindi. Ito, Lululun face mask. Hindi ko pa ito na-try. Obviously, hindi pa nabuksan. Ito, Biore UV SPF. Ito, watery siya. Tapos, ang finish niya is dewy. Dapat ang kinuha ko yung Light Up Essence. Wait lang. Eto guys. Sabi ng pinsan ko, na-try niya na kasi to. Mas maganda daw siya kasi ang finish niya is matte. Ayoko ng mga dewy-dewy finish. Buti na lang. Kasi ito matte siya. So kung gusto niyo ng matte finish, ito mas maganda to. Ito dewy ang finish niya. So buti na lang. Bumili ako nung baby powder. Para mag-matte lang siya after ko. Ito, to. I don't usually use powder, pero ito, ang ganda niya, guys. Hindi siya nakaka-oily, ang ganda niya. May binili akong mascara, ang ganda. Ito, heroin mascara, guys. Ang ganda ng wand niya. Hindi nagka-clump yung mascara kasi manipis yung wand niya, nakikita niyo ba? Ayan, Ang ganda niya, guys. Try niyo to. Itong eye drops na to. Parang, ang name nito is New Mighty CL. I-search nyo, New Mighty CL. For dry eyes siya. Para i-moisturize lang niya yung eyes mo. Ang difference niya dun sa Roto na blue, mas strong yon kesa dito. Ito mild lang to. Kasi yung Roto na blue, na usually yun ang gamit ko dati,
Masyado siyang maanghang sa mata. Cooling siya pero maiiyak ka talaga. Ito hindi. Imo-moisturize lang talaga niya yung mata niya. Mas gusto ko to guys. Tatry ko na siya. Ang sarap nito. Bumili ako ng 10. Ayan o, naka-box to. Inalis ko lang sa box. Masarap din yung strawberry flavor nito para siyang fresh strawberry talaga. Tapos, ito, rice mask. Sabi maganda, hindi ko pa natatry. Bumili ako ng 2. Hindi ko alam kung pamimigay ko yung isa o magiging sakim ako at sa akin na lang lahat. Eto, ewan ko, lagi itong nasa bestseller section. Mga patches siya. Ginamit namin to kasi ang sakit ng katawan namin kakalakad, kakatour. Ayan o, ganito siya. Ay, meron ako nito. Wait, kunin ko. Napakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, mga patches sila na maliliit. Tapos, isi-stick mo lang sa mga masasakit na points ng katawan mo. Itong heat pack, hindi ko nagamit for some reason. Malamig, pero hindi ko siya nagamit. Wala akong time magdikit-dikit. Ito kasi yung dinidikit sa damit eh. So, yan. Ito, gamit na gamit namin to. Wala na yung box kasi nga gamit na gamit namin. Nilalagay namin to sa paa, sa calves, ganon. After a long day, pag bago matulog. Tapos pag gising mo, hindi na masakit. Ang ganda, cooling siya. Tapos ito, mga mouthwash. Try lang. Nakita ko lang to sa Instagram. May nag-upload na influencer sa Instagram. Itong lemon, mint, tapos ito whitening. Nama. Royce Nama chocolate. Ito tiramisu flavor. Nabili namin to sa Kurumon Market for 900. Ito 980 yen. Ito parang new flavor, 1,100 yen. Ako hindi ko to masyadong bet. Ito ang gusto ko, mapait, bitter siya. Pero guys, kung bibili kayo ng Nama, wag na kayong bibili sa labas. Bili na lang kayo sa duty free sa airport kasi meron sila at mas mura siya. Pagdating namin doon, 800 yen yung mga ganito nila oh. Kaso kailangan pumunta ng maaga kasi pipila ka. Kasi first thing na titignan ng mga staff yung boarding pass mo. Parang ang waiting time, mag-order ka kasi muna, tapos ang waiting time nasa 25 to 30 minutes. So, kung malapit na ang boarding time mo, or kung boarding time mo na, hindi ka na nila i-allow na bumili ng mga ganito kasi madidelay yung flight. Eto, mga ramen, baka ibigay ko to sa coach ko. Itong mga tonkatsu ramen na niluluto. Para mukha nung Ichiran. Ito, sa pamangkin ko to, DIY burger keme-keme, mga pang bagets. Eto, melty cake. Bumili ako nito, 2. Try lang. Hindi ko pa din siya natatry. Parang nakita ko to somewhere sa mga Japan Facebook groups, yung mga travel groups. Ayan no, ang clear lang yung packaging. Hindi ko pa to natatry. Tiramisu, almond. Almond na binalutan ng chocolate, tiramisu. Ayan, hindi ko pa din na yan natatry. Ito, lagi itong binibili ng mga nagpupunta doon yung mukha bang mushroom to o scone o hindi ko alam. Basta pang bagets na snacks. Ito, paborito ng inaanak ko to yung Apollo na chocolate. Tas ito, DIY siya. Siyang mag-isang gagawa ng Apollo chocolate na, di ba? Ang galing. Ito sa friend ko, Salon Pass siya in liquid form. Masakit ba lagi ang katawan yarn? Ito guys, parang kalasang-kalasa daw to nung Starbucks matcha latte natin. So, ayan. Bumili ako ng 2 nito. Ito, guys, ang mura ng pabango doon. Ito parang nabili lang namin for, magkano ba? 2,000? 2,000 peso. In peso ito Ang laki niya na full size to. Chinek-in ko lang, gano'n. Bumili din ako ng mga amulet Wait lang ipapakita ko sa inyo. Ito. Ito binili ko para sa inaanak ko. Itong amulet for kids, tapos ito sa friend ko, for economic success. Bumili din ako ng ganito para sa amin Meron din akong binili na nasa wallet ko. Kasi itong mga amulet, galing ko to sa Hoshimi Inari nung nag-Kyoto kami. Nilalagay daw sila sa wallet. Ito, kasi iba-ibang amulet yon. Meron pang health, for love, for career success, for sickness, ganon. Ito, hindi ko siya binubuksan. Huwag na nating buksan. Maliit lang siya na gold amulet for good health to. Kasi, hindi ko ginawa yung for money and keme-keme kasi, 'di ba, health is wealth, guys. Totoo 'yon. Aanin mo yung pera kung, 'di ba, sakitin ka, ganon. Gusto mo 'yon, quotable quotes. Tapos, ito, for Tita Cecil, Alfort, mga family size na Alfort. Mura lang to, guys. Nagpasabay din sila sa akin ng mga tongue cleaner. Ayan, Hindi ko alam kung maganda to. Pero, 'di ba? Ang mga collagen lang, guys. Ito talaga. Winner talaga tong collagen na to. Tapos, isabay mo ng vitamin C, girl. Glow na glow ka. Pack na pack, girl.
mga whip soap from Senka. Ayan, bumili ako ng 3 nito, mga pasabay. Dapat bibili ako nito. Itong Escamel Keme Keme. Parang spot treatment daw to. Very effective. Kung acne prone skin ka, ito, try mo. Hindi lang ako bumili kasi baka mahiyang ako. Tapos, hindi ko siya mabili dito sa Pilipinas. So, 'di ba? Tapos, bumili ako. Sa nanay ko to dapat eh. Kaso, hindi niya ata niya kasha. Yung New Balance 327. Sa Pilipinas, parang nasa 8,000 to. 8,000, 9,000, ganon. Kasi, mahirap hanapin, mahirap i-source ito. Pero dahil nasa Japan tayo, bumili ako ng ganito. Ang dami, kaso yung mga tourist spots, kasi yung hotel namin around Dotonbori area siya, na malapit sa Shinsaibashi. So, tourist spot yon, shopping area. Dahil nandun kami, wala na silang mga stock ng ganito, yung mga magagandang shoes. Kung meron man sila, wala na silang sizes. Kasi nga, tourist spot siya. Actually, sa outlet ko to nabili sa may Kobe. Kobe Sanda or Sandra? Kobe Sanda outlet. Doon ko siya nabili for 3,900 something. Kulang siya nabili, guys. Yung final price niya, after tax free. Ito yung favorite kong nabili. Ang dami niya ng buhok. Sorry, ang dumi. Pero ang ganda niya, oh. Detangling hair. Pang detangle lang hair to, guys. Ang ganda talaga niya, sis. Eto, actually, binili ko. Sabi ko, bili ako ng 2. Buti na lang, hindi pareho yung kinuha ko kasi hindi ako nagbabasa. Ito for toes. Toenail clipper. Ito for hands. Ito. Ang galing, tignan mo, oh. Ang ganda niya. Tinry ko na to sa paa ko. Ang ganda. Ano ka bang nabili ko, guys? Bumili ako ng strawberry. Tapos, hinan-carry ko siya pa uwi. Surprisingly, hindi siya naharang sa may Naiya. In my experience, mas strict ang Clark kaysa Naiya regarding mga goods na inuuwi pa uwi. Kasi one time, parang may experience ako. Galing ako Hong Kong. Tapos, bumili ako ng McDo, yung wings. Kasi ang sarap nun. So, bumili ako ng McDo sa airport na. Tapos, hinan-carry ko lang. As in, ganyan lang, lantaran lang siyang nakahawak lang ako ng ganyan kasi puno na yung kamay, yung bag ko, hindi ko na siya nalagay sa bag ko. Tapos tinitingnan siya ng customs, yung mga staff sa customs, tinitingnan. Parang iniisip nila, parang masarap yung McDo ni ate kunin ko kaya. But, charot, parang ganon. Pero hindi naman niya kinuha, guys. Nauwi ko naman siya. May sasabihin lang ako. Pag nagsha-shop kayo, guys, magdala kayo ng mga eco bags. Para hindi madaming plastic ang bit-bit nyo. Tsaka yung mga plastic nila, madaling masira kung mabibigat yung laman. Kung mga ganitong shampoo, mga ganyang shampoo yung laman, mabigat, madaling masira lalo na kung nagsustroll kayo around the area to shop. Pag shoes naman, ito hindi ko siya alam. Nasa outlet kami, tapos nagtatry ako ng New Balance kasi magka-size lang kami ng nanay ko. Tapos, tinry ko yung nasa display. Kasi dito, diba, dito sa atin, tinatry mo yung nasa display mismo. Doon, hindi siya dahil very hygienic sila sa Japan. Hindi yung nasa display yung itatry mo. Kukunin mo yung code ng shoes. Tapos, titignan mo yung size mo dun sa mga boxes below the display shelf. Ganun ang gagawin mo, guys, kasi parang kinall out ako nung isang staff. Sabi niya, no, don't try display. Tapos kinuha niya yung size ko, tapos siya yung kumuha ng box. Tapos yun lang, guys. Kung meron kayong mga gustong bilhin, kung gusto niyo malaman yung mga magaganda, masasarap na places na itry, yung mga products na magandang bilhin doon, na worth it bilhin doon, mag-TikTok kayo, guys. Doon ko lang halos to nakita, guys. Tsaka sa mga vlog, kakanood ko ng vlog. So, yun. Ano pa ba? Guys, di ba sinasabi nila lagi, kahit naman yung mga ibang country na napuntahan ko na, wala silang mga trash bin, ganon. So, parang kakain ka, tapos walang trash bin, ganon. Tapos nakita ko rin sa mga vlogs na parang wala masyadong trash bin sa Japan. Pero, surprisingly, meron. Hindi ako nahirapan. Kahit lagi akong may dalang trash bag sa bag ko, hindi ko siya nagamit ever. Kasi, laging may trash bin sa pupuntahan namin. Tapos, guys, eto pa pala may share ako. Kunwari, may instance kami na nasa Shinsaibashi area kami. Tapos may gustong gumamit ng toilet sa amin. Hindi ka nila papayagan gamitin yung toilet ng isang establishment kung wala kang business na gagawin doon. Kung hindi ka bibili, ganon. Hindi ka nila papayagan, hindi ka nila i-allow na gumamit ng toilet nila. Tapos, meron pang isang beses, pagod na kami. Tapos, ang dami naming bit-bit. Tapos, merong isang stall doon, para siyang bar style.
yung bilog yung mga upuan, tas nasa harap lang yung tao, ganun. Para siyang ganun. As umupo kami, nilagay na namin yung mga shopping bags namin, ganun. Kasi mag-order kami. Tapos sabi nung hapon, sabi niya, no, 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 order first, ganun. Ganun ginagawa nila, guys. So, pag mali yung ginagawa, ganun, ganun. No, 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 order first, ganun. And then, I find you a seat. Parang ganun. Ganun sila, guys. Hindi mo pwedeng gawin yung gusto mo. Dahil gusto mo lang, dahil pagod ka na. Hindi mo pwedeng gawin, guys. May rules silang sinusunod. Very strict sila. Bawal kumain habang naglalakad. Ang hirap! Ah, parang yun ang pinakamahirap na rule na kailangan naming sundan. Kasi tayo mga multitasker tayo. So, habang kumakain, naglilibot, ganon, sightseeing, ganon. Doon hindi. As in, uubusin mo yung pagkain mo. Kaya minsan, kahit gusto namin mag-food trip, gusto din namin mag-shopping, gusto din namin ganon. So, hindi namin mapagsabay-sabay. Kailangan mong i-take yung time mo para kainin, lasapin yung pagkain nila. Kasi sa totoo lang, masarap naman. May sense naman yung rule, yung tradition nila na ganon. Kasi hindi mo talaga ma-appreciate yung food unless mag-stop ka, ganon, sa isang side. Tapos, nanamnamin mo talaga yung pagkain. Kunwari yung ice cream. Yung creamy ice cream, wait lang. Eto, papakita ko na lang dyan. Sobrang sarap nun. Kung nasa Shinsaibashi area kayo, hanapin nyo yung Excelsior Cafe. Meron silang cremilla doon. Ang sarap niya. Sobrang sarap niya talaga. As in. Sa mga yakiniku places, sobrang haba ng pila. Mostly, yung mga yakiniku places, by reservation lang sila. Ganon. So, kailangan yung i-search yun before kayo magpunta. Para hindi masayang yung oras nyo. Kasi baka maglakad kayo ng malayo, tapos pagdating nyo doon, di ba? No. Reservation. Kailangan ng reservation. Meron kaming kinainan, guys. Maliit lang siya na shop, na restaurant. Naglalakad-lakad lang kasi kami around. Tapos, naghanap kami ng kakainan. So, after namin mag-check-in sa hotel. Maru. Basta Maru. Ilalagay ko dyan. May picturean ko ang babait ng staff. Tapos, ang sarap ng pagkain nila, guys. Pag tinry nyo yun, itry nyo yung beef tongue. Yung premium. Hindi ko alam kung ox tongue yun o beef tongue. Basta nandun sa menu nila yung premium. Lahat ng premium masarap. Mahal nga lang, pero sobrang sarap. Melts in your mouth. Ganun siya, guys. Ang sarap talaga. Tas maliit lang yung place. As in, nakaupo kami Japanese style. Ganun. Tas yung tables parang 3 lang or 4 lang. Yung mga ganung places, guys, panalo. As in, super sarap. Maliit sila, pero actually, wala kaming kinainan na hindi masarap. Kahit yung Coco Ichiban niya, masarap siya. Hindi enough ang 1 week. Hindi enough ang 1 week lang. I swear. Nung nasa airport na kami, ayokong umuwi. Kasi eto pa, nung nasa airport na kami, pinick up kami ng driver namin. Nag-book pala kami sa Klook. Lahat ng airport transfers, through Klook siya. Papunta ng hotel, tsaka pabalik ng airport. Through Klook lahat yan. Tapos, pinick up kami ng driver 9 a.m. Tapos, traffic. Medyo traffic. So, nakarating kami dun mga 10:30, 10:40, ganon. Yung flight namin 1 p.m. Hindi pa naman sobrang haba ng pila. Pero pagdating namin dun sa check-in counter, we're flying Jetstar Asia. Pagdating namin dun sa check-in counter, biglang nag-system down. Sakto sa amin, nag-system down. Tapos, ang sobrang chaotic ng vibe. Tapos, hindi ko maintindihan yung hapon. Pero, ina-assure lang kami nung staff na we're doing our best to resolve the issue, ganon. Hindi na, nagtagal siya ng mga 20 to 30 minutes, roughly. Parang ganon. Tapos, yun, na-resolve naman. Ganon. Eto, saan ba namin nabili to? Nabili yata namin to sa Nishiki Market nung nag-Kyoto kami. Ito, mga cute-cute lang ng mga wallet. Guys, battle of the best egg sandwich ng mga konbini. Tinry ko first yung 7-Eleven kasi may 7-Eleven sa ilalim ng hotel namin. Ang sarap. Hindi ko ma-explain yung sarap, basta masarap siya. Sobrang sarap. Tapos, meron silang coffee dyan. Hinahype ng mga tao yung coffee nila na iba-iba yung takip. May red, may blue, may brown. Masarap naman siya, pero hindi siya yung basta nakukulangan ako, guys. Gusto ko talaga sa kape yung mapait. Ganon. Tinry ko yan, yung egg sandwich ng 7-Eleven, ng Family Mart. Yung Lawson, hindi ko na siya na-try. Kasi laging, may 7-Eleven naman sa baba, bakit pa ako maglalakad sa Lawson? Ganon. Tapos, tinry ko yung Family Mart. Yung Family Mart, kulang sa asin. So, dun tayo sa 7-Eleven, guys. Ang pinakamasarap for me yung 7-Eleven. Ay, guys, sa mga konbini pala. Kasi meron akong pina-follow na TikTok account. Tinuturuan niya yung mga viewers kung paano sabihin yung mga useful phrases lang sa konbini. Kunwari,
can I get a bag? Ganon, mga ganon. Or do you accept card? Keme, mga ganon. Or, can you warm please? Mga keme kudasai, mga ganon. Kaso nakalimutan ko na. Buti na lang, guys. Halos ang staff ng 7-Eleven, hindi naman halos. Meron silang staff na non-Japanese. So, marunong mag-English. Kasi mostly ng mga Japanese, hindi marunong. Pero surprisingly, yung mga pinasukan naming 7-Eleven, ha? Lalo na sa mga tourist spots, marunong mag-English kahit basic lang yung mga warm, can you warm, do you want to warm, ganon kasi may bibilin kami mga sandwich, yung mga pork cutlet sandwich, onigiri, mga bento boxes, kailangan i-warm yon. Lalo na kung walang mga microwave yung hotel rooms nyo. Tapos yun, hindi naman kami nahirapan. Pero sa mga pinuntahan namin konbini, sa mga medyo probinsya part ng kunwari yung Kyoto, ganyan, wala masyadong tao. May mga parts kami pinuntahan doon na wala masyadong mga turista. Yung mga konbini nila, yung mga staff nila, hindi sila marunong mag-English, kahit basic lang, hindi nila maintindihan. So, doon lang kami nahihirapan. Pero guys, ang best friend nyo dyan talaga, ang Google Translate. Kasi lahat, sa mga drugstores, ayan, mga binili-bili namin, minsan hindi namin maintindihan, lalo na nung bumili ako ng eye drops, kasi naghahanap ako yung for dry, to moisturize dry eyes, ganon. Kasi mostly ng mga meron silang eye drops, yung mga sobrang lalamig yung mata mo, tapos maluluha ka, yung roto, ganon. Ayoko na ng ganon kasi ang sakit niya sa mata. Tapos yun lang. Google Translate lang talaga guys, yung camera option ng Google Translate. Sobrang helpful niya. Tapos, yun lang. Sana makabalik na ako ulit. Sana mag-subscribe na kayo para kumita ng YouTube ko guys. Tapos madami tayong travel vlogs, diba? Total, enjoy naman kayo sa katangahan ko. Anyway guys, yun lang. Thank you for watching. Like, comment, and subscribe. Bye!